Magandang araw po. Doc Willie to, Doc Lisa, very special ngayon. FB Live natin. Kasama natin ang mga makabayang doktor sa Facebook. Dr. Richard Mata, Bing, Dr. Kat. Mere, KKK, syempre Endocrine Witch, at si Dr. Agia. Okay. So, unang-una, syempre, magbibigay tayo ng mga gandang tips. Unahin natin kay Dr. Richard Mata para sa kanila. Doc Richard. Ang aking tip ngayong araw ay yung sa pagkain ng mga bata kasi parati yan ang problema ng mga parents. Always remember na yung anak nyo ay namana lang din yung dila nila sa inyo. So, ibig sabihin kung mapili siya ngayon, ay ibig sabihin na baka namana lang niya yung dila niya sa iyo nung bata kapag ganun ka rin. So, ang bottom line is, lumaki ka din naman. So, bakit kailangan natin silang i-pressure? Kasi, ang pinaka-importante kasi, yung bahay natin is parang puno ng pagmamahal, puno ng kasayahan. Alam ko, mahal natin yung anak natin. Kaya lang, hindi naiintindihan ng anak natin na yung pagpagalit pala natin sa kanila, ibig sabihin ay pagmamahal. Hindi nila nagigets yun. Ang alam lang nila is pinagalitan sila at hindi sila natanggap as ganon sila. Pero kung alam nyo, kung tanggapin nyo siya as ganon, at kung hindi naman talaga siya kumain ng madami, meron naman tayong gatas na supplement, I promise you, eventually, lalaki lang din yan, tatangkad lang din yan. Kung gano'n katangkad yan, gano'n din siya katangkad. So, importante is maging masaya ang bahay. Papagalitan lang natin kung talagang may kasalanan na dapat pagalitan, pero wag naman yung breakfast, lunch, dinner na pagalit. Kawawa naman sila. So, maraming salamat, Dr. Richard Mata. First time, nagsama-sama tayo Oo dito. nga. Ano ba na-feel mo? Nagsama-sama lahat ng mga Super happy and very privileged na nandito kami nagsama-sama para sa inyo. Marami silang maasahan siguro. Yes, so follow my page. Kung hindi pa kayo naka-follow, Dr. Richard Mata na FB page. Okay. Thank you, Dr. Richard. Thank you. Alam ko, meron ka pang very busy. Dr. Geraldine Ging Racasa. Hello. Yes, Good anong page afternoon natin? po. Yes. Sa akin po ang... Siyempre, Doktora rheumatologist. Opo. So, my page is Doc Jing. Doktora Jing pala, Doktora Ging or Doktora Jing. And ang pinag-uusapan po namin doon parati ay ukol sa rayuma o usually rayuma. No? So, ang tip ko po siguro for today is that mahigit 100 uri ang rayuma. Hindi po to lahat gout, hindi po lahat arthritis, no, o osteoarthritis. So iba-iba pong uri, so iba-iba po yung gamutan. So subaybayan niyo po yung page naming lahat. Thank you po sa pagtangkilik. Natutuwa po ako pag nalalaman ko na maraming natututo. And nakakataba talaga ng puso, lalo na pag nalalaman namin, especially Filipinos abroad. And then, nalalaman namin na ang dami palang natutunan and it helped them with their everyday lives. So, ano feeling mo, Dr. Ging, na may page ka, Ayun marami ng na. followers? Yung page ko kasi Alam ko, ginawa lahat ni ng Doc Willie. Lahat ng comment nila, like mo. Hanggat kaya, no? Para to show that I read it, hindi ko lang po talaga masagot lahat. I'm trying po talagang gusto kong sagutin lahat ng tanong nyo, pero minsan po talagang busy lang, no? Ang dami lang ginagawa sa hospital. So thank you ulit, Doc Willie, for making the page. Siya po kasi yung gumawa ng page ko, si Doc Willie, pero I'm so glad he did dahil ang dami po talaga natututo about rayuma dahil napakaraming uri po talaga ng rayuma. Yes, kitang-kita niyo naman yung passion at pagmamahal ni Parati Dr. akong Ging. Eto. Nako, nagbibigay lang ng tips, iiyak na kita mo. Thank you very much. And syempre, walang iba. Hello. Di ba? Ating pediatrician. Hello. Baraka. Hello po. Yes. Magandang araw po sa mga nakikinig ngayon sa video ng Facebook. sorry. Thank you po kay Dr. Willie Ong for this time and masaya po ako na nandito kasama ang lahat ng mga makabayan na doktor. So ako po ay isang pediatrician at layunin ko po sa aking page na magbigay ng information para po sa mga kababayan natin upang mag-increase po yung inyong knowledge at kaalaman in terms sa pag-aalaga sa mga bata at sa parenting. Ang payo ko po sa araw na ito, bawasan po natin ang screen time o ang paggamit, ang oras na nilalaan ng mga anak natin sa paggamit ng mga tablets, mga gadgets at mga cellphones at laptop.
mas maganda po sana kung tayo ay sasama sa ating mga anak, babasahan po natin sila ng libro, o kaya naman po, encourage po natin sila na mag-exercise or to engage into sports. We have to get them physically moving upang maiwasan po natin ang mga sakit tulad ng obesity o yung pag-overweight later on in life. So, maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa aking page. Ang aking page ay Dr. Katrina Flor Cruz. Nababasa ko po lahat ng inyong mga comments. Pasensya na nga po kung hindi ko po nasasagot lahat. Pero aking pong layunin na in the future topics po ay masagot po natin yung lahat ng inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Hindi lang po sa page ko, kundi sa lahat po ng mga makabayang doktor. Kasama na po si Dr. Willie at Dr. Eliza Ong. Yes, thank you very much. Siyempre, napapanood din si Dr. Kat sa yes, UNTV. UNTV, Doctors on At TV. kung di kayo nasasagot, baka may pinagdaraanan. Diba? Tapos na po. Nakadaan na po. Dadaan pa ulit. Okay. Ito ang boss natin sa mga dapat gawin sa social media. Siyempre, Dr. Iris Isiptan. Sa UP, head sa social. Hindi po, sa Medical Informatics Informatics Unit po Unit. ng UP Manila. Yes, oo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ibang klase po itong araw na to at nandito po kami kila Dr. Willie Ong. Matagal na po niya akong pinapag-Facebook Live. Yes, So, oo. I'm so happy Wala ka to nang be kawala here. ngayon? Ang aking page po ay Endocrine Witch. Ako po si Doc Bru. So nakikita niyo po. Bakit Doc Bru? Hindi naman po ako bruha, pero... Pero, bakit bruha? Nung nag-aaral pa po kasi ako, medyo strict po ang aking mga mentors. Yes. Kaya ang tawag po sa kanila ay mga witches. Pero okay na po kami ngayon. So, ang aming page po, pinag-uusapan po namin doon ang mga goiter, mga diabetes. Ang mga tips ko po doon, kung ano po yung mga pwedeng kainin. Ang una ko sasabihin sa inyo, wala naman talagang bawal kainin. Kailangan lang alam natin kung gaano karami. Yes. So, wag po tayong mag-alala. Kung meron po tayong nararamdaman sa inyong lalamunan at tingin nyo goiter, kailangan rin pong magpatingin sa doktor. Pero doon po sa page ko, marami na po kayong makikitang impormasyon tungkol sa mga goiter din. Ano bang, kung isang message, yung kailangan nilang baguhin o malaman para mas humaba buhay nila, ano yung pinaka-problema? Nakita niyo? Sa diabetes, kailangan talaga kasi mag-diet at mag-exercise. Yung diet, so, hindi yung sinusunod diet, talaga. ang sinasabi ko po, yung plato natin, sana ang lapad niya ay 9 inches lamang. So, kung napapakinggan niyo po ako, pumunta na kayo sa kusina, tingnan niyo kung gaano kalapad ang inyong mga plato. Mas maliit po kasi yung plato, mas konti yung ating makakain. Dagdag po doon, kalahati ng plato, kailangan po gulay ang laman. Kasi nga po, meron po siyang fiber at para makalusog sa ating katawan. Bakit matigas ang ulo ng diabetic? Uy, hindi po sila matigas ang ulo. Hindi. Tao lang rin po sila tulad natin. pero Kakakain ko lang ng mahilig- cake ngayon. Oo nga. Ang sinasabi po namin, yun na nga, parang siguro kung meron tayong bala kainin na matamis, bawasan natin yung iba nating kakainin na carbohydrates din para makabawi. Yun lang po kasi nga kailangan nating isipin kung ano yung ating kinakain. So pinag-usapan ko ng isang araw yung mindless eating, yung kain lang kasi tayo ng kain, di natin naiisip, naubos na natin yung laman ng ating mga kinakain. So dapat po meron tayong plano kung ano yung kakainin natin. Okay. Thank you very Thank you. much. Endocrine Witch. Siyempre, ang kinakatakot natin. Pwede kayo na sa background dito. Ang kinakatakot natin magkaka-cancer. Di ba? Yan ang fear ng lahat. Kaya swerteng-swerte, kasama natin sa KKK, Kaalaman. Opo, at katotohanan tungkol sa cancer. For the first time, Dr. Meredith Garcia, si Mere, ito ang, kung nakikita niyo mga nagba-viral about cancer, siya ang pinaka-expert. Oncologist, PGH, ano pa yun natin sa kababayan natin. Apo. So, Pinakamabigat itong topic mo. Apo. So, ako po si Dr. Meredith Garcia. So, yun pong page ko po na KKK. Actually, ginawa ko po yan nung fellow pa lang po ako sa PGH. Kasi nakikita ko po talaga na bukod sa pondo, ang isa pong rason bakit late nagpapatingin ang pasyente dahil po kulang sila sa kaalaman tungkol sa cancer, no? So, sa ngayon po, ang tip ko po is mga paano po umiwas po sa cancer, no? Kasi actually po, around 50% po ng mga cancer pwede pong maiwasan by having po a healthy lifestyle. So, kasama po doon yung pagkain ng tama, katulad po na nabanggit ni Dr. Iris, no? So, yung plato natin, kalahati, maganda po yan, gulay, no? Tapos sa karne Iwas po,
cancer na yon. Yes po. Tapos yung sa karne po, kailangan natin pong limitahan po. Yung red meat, yan po yung baka at baboy. Tsaka po yung mga processed na pagkain po. Tulad po ng mga bacon, hotdog. Ilang yan hotdog po. pwede? Sa Actually, linggo? sir, wala naman po sila pong sinabi po talaga na amount. Everyday, pero dalawang hotdog yung bata. medyo marami na po yan. Yan Basta po, kailangan po avoid as much as possible. Yung isa pong tip is ililimit po yung mga yun. Kunyari, kung may okasyon lang, di ba? Alam naman po natin, may nagsaserve talaga ng hotdogs, spaghetti, yung mga ganon. So, limit lang po sa mga okasyon. So, hindi po siya yung pang-araw-araw po na pagkain. Siyempre, importante din po yung mga bisyo po, no? So, ang number 1 cause pa rin po ng lung cancer at maraming ibang cancer, smoking po. So, kailangan po talaga umiwas sa paninigarilyo, gayon din po sa alak. Kailangan din pong iwasan yan kasi marami pong cancer na dudulot, mga cancer po sa lalamunan, sa atay, at iba pa. Tapos, sa exercise po, mahalaga din po yon kasi isa pong importante din po is mapanatili po ang tamang timbang. So, mga 30 to 60 minutes po na exercise kada araw, kung kaya po hanggang mga 5 beses, kung hindi man araw-araw po. Meron tayong some form of physical activity. Tapos, kailangan din po, alam po ninyo yung family history para alam po ninyo ano ba yung mga cancer na marami sa pamilya. Magpa-screen po tayo, 40 years old and above, mammogram po, pap smear po, 21 years old and above, tsaka po colonoscopy po. Sa edad po, 50 po, pataas. Thank you very much, Dr. Meredith Garcia. Parang computer. Parang nakalista one by one. Parang, kompletong-kompleto eh. Sige po. Grabe, Thank you po. nakita Thank niyo you naman po. paano gumana yung utak. Pero mainly, ang umandar kay Dr. Mere yung puso kasi ginawa mo yung page dahil Para po malaman ng mga tao po yung mga dapat kasi maraming namamatay na pasyente. na late na po kasi nagkakapagpatingin. Na nakikita mo. Opo. So, kung alam po nila at least Anong yung mga ginagawa dapat mo pag umiyak patingnan. sila doon na mali ang nainom nila? Ano lang po, Uminom syempre, sila ng kung anong-anong kailangan po, kung ano tayo anong eh. mga halo-halo. Tapos Opo. pagdating sa'yo, stage 4 na. I-educate lang po talaga kasi mahirap din po na ipapasa pa sa pasyente yung sisi, lalo po silang made-depress. So parang i-educate lang po sila, tas i-redirect po natin yung mga hope nila na meron naman pong pwedeng gawin. Meron at meron pong pwedeng gawin sa kanila. Okay. Opo. Paano yung iba takot sa chemo? Sasabihin nila, chemo yan. Kasi tingin ko rin kasi, Doc, yung isang factor doon yung pag-portray po sa TV, na yung sumusuka sila. Pero actually po, bihira marami na po yung sumusuka ngayon kasi marami naman na po kaming nai-inject na para hindi po magsusuka. Marami na mga bago na hindi Tapos, nagsusuka. yun naman po kasing fear po nila yung hair loss. Nakakalbo. Actually, it's temporary lang po. As soon as ma-stop po yung chemo nila, unti-unti pong babalik Yes. yung buhok. Tsaka in the end, mas mahaba buhay Yes mo. po talaga. Mas Proven plus po ilang talaga years yun. ka eh. Opo, opo. Siyempre, konting hirap, pero mas malaki yung Yes panalo. po, yung in the kapalit end. po doon, yung benefit po kasi nung chemo to decrease po ang chance na babalik po yung cancer po. So, kung meron kayong tanong sa cancer, dito tayo nagtitiwala lahat ha. Dr. Meredith Garcia. Pag siya nagsabi, okay. Pag hindi siya nagsabi, hindi ko shinare, no comment. Ha? No comment tayo doon. Ha? Agree ba lahat? Agree. Agree ba? Agree. Siya ang tama. Agree. Ito pinakamatapang mag-agree sa chemotherapy, Dr. Gia Sison. Yes. Hello, Gia, ako po kamusta? si Dr. Gia Sison. So, ako naman po, ang specialty ko po, occupational medicine. So, pinaglalaban po namin yung mga kalusugan ng ating mga trabahador at pati na rin po mga employers natin. So, ang advocacy ko po is mental health po. Hindi man po akong psychiatrist, pero yun po yung advocacy ko na mag-seek kayo ng support dahil madami po talagang pwedeng tumulong sa inyo. So, yun lang po, tandaan natin, wala pong tunay na kalusugan pag ang ating isipan ay medyo na may pinagdadaanan. And for chemotherapy, maganda, di ba talaga? And by the way, breast cancer survivor rin po ako. How many years? 4 years na po ako. Diagnosed po ako nung Feb 2013. At sinasabi ko po ito sa inyo, hindi bilang isang doktor, but bilang pasyente. Chemotherapy po talaga ang nakapagsalba sa buhay ko. So wag po tayo matakot. Hindi po totoo yung mga suka-suka. Sabi nga ni Dr. Mere, yung mga suka-suka ganyan. Hindi po. Madami na po tayong gamot
na yun nga po ang aming iniiwasan. Ang problema lang natin yung gastos. Yung gastos. Yan ang pinaglalaban mo Pinaglalaban. for our poor patients. Yes po. So, sa page ko po, Dr. Gia Season, soon ko po ilalabas yung sa Cancer Coalition of the Philippines po. And sa Twitter? And sa Twitter po, at Gia Season po. So, paglalaban po natin yan sa abot ng aming makakaya. Basta si Dr. Gia, sigot talagang paglalaban kayo. Oo, tama. Final words, Gia. Habang maganda, Lisa, pinapakita mo kompleto tayo lahat dito. Lahat ng itatanong nyo, pwede, di ba? Final words. Lahat libre. Doktora. give Final words po siguro, hindi po bawal ang munggo sa rayuma. Yun po yung Okay. napakadalas tanungin. At yun po ulit, iba-iba ang uri ng rayuma. So alam ko, matulungin talaga ang Pilipino, nagtutulungan, nag-share ng gamot. Pero minsan po kasi nakakasama lang po lalo siya. Yun po, okay. So I think, ano po bang mga... Last lang, meron bang modeling tips? Oo, gusto ko malaman paano ba maging model like you. So, Kasi opo, hindi siya medyo gipit ang pera niya before at dahil dito kailangan niya mag-model. May ganong para angle lang po. makapasok sa med school. May ganong angle po, no? Nakakatulong po siya nun pagbili ng Yes. mga books. Ano bang tips sa atin para maging Siguro gumanda? po, baka... Pagtayo? Meron ba? Sige, lakad-lakad ka. Nahiya ako! Nakachingelas pa naman Oh, ako. sige, sige. Siguro po yun sa modeling, di ba may mga go-see. Siguro ang pinakapayo ko po is mag-iingat po tayo kung sino yung... kasi marami po Anong na-take go-see? advantage. Kasi po go-see po yung tawag if Anong you... go-see? Go-see or VTR, kung pupunta po kayo sa isang lugar. Parang tapos- kinabahan ako. Tapos meron pong may agents, ganyan. Tapos, Ano gagawin ng agent sa'yo? Yun po, dapat po, ang gagawin nyo lang doon, magsasalita kayo sa isang video, Oo. sasabihin nyo yung pangalan nyo, And then? siguro height, ganyan. Ay, kung sabihin, tignan lahat. Siguro po, mag-iisip na po kayo, di ba? Parang ganon. So, yun lang po, yun siguro yung pinakapayo ko sa young ladies. Marami po kasing batang babae na pwedeng... I-post mo yan. Ituro mo Opo, yan. opo. Pero hindi ko naman siya na-experience, pero I know for a fact na medyo marami po kasing naloloko. Naloloko sa Opo, ganon. na taken advantage of because of their desire na Yes. sumikat, naaabuso po. Okay, final greeting. Final. Siguro po, yun na lang pong about po sa libre po na consultation. So, meron po akong shinare nung kamakailan po sa society namin, Philippine Society of Medical Oncology, na mga listahan po ng mga ospital kung saan po pwedeng magpatingin ng libre ang merong mga may cancer. Tapos, yun pong sa cost po ng chemo, kung kayo po ay may PhilHealth, nakakatulong din po ito sa mga pasyente namin para po matulungan sa gastos po sa chemo, and pwede rin po namin kayong i-refer sa mga charitable institution tulad ng PCSO tsaka iba pa pong mga organization po. Thank you. Sino pa gusto magsabi? Yes. Iris, you want something? Kung gusto Siguro lang. po, kasi pag nagpupunta tayo sa doktor, sandali lang minsan yung consultation time, 10 minutes, 15 minutes. Ang tip ko pong isa ay isulat nyo na po yung mga itatanong nyo sa doktor. Pwede nyo po yung basahin sa kanila pagdating nyo doon. O habang naghihintay kayo sa waiting room, isulat nyo na po. Doon po sa aking page, meron akong parang listahan ng mga tanong ng pwedeng tanungin. Yung iba po ang sinasabi, natatakot silang magtanong sa doktor. Pero dahil po to para sa inyong kalusugan. Kaya lakas ng loob lang po, magtanong po tayo sa doktor. Tama. Okay. Thank you. Kat? Ay, hello. Para po sa mga magulang, sa mga pamilya at mga nag-aalaga po ng mga bata, tandaan po natin na tayo po in charge sa health nila. So, tulad po nung nasabi ni Doktora, wag po tayong mahihiya na magtanong sa ating mga pediatrician. Kapag po tayo ay pupunta sa konsulta, dalhin po natin yung kanilang mga baby book, yung mga records, maging involved din po tayo kung ano yung mga gamot na pinapainom, ganun din po kung ano yung mga naipayo na halimbawa, ng mga doktor na nakita nila before, para po mas matulungan po din natin yung current pediatrician kung ano po yung gagawin doon sa situation. In-encourage ko din po lahat ng mga magulang na
pa-exercise po natin ang ating mga anak. Iyon po yung isa sa mga advocacies ko right now because a lot of the kids po, hindi po sila masyadong naging involved into physical activities. And sa tingin ko po, isa po ito sa mga nagiging cause kung bakit medyo lumalaki po ang population ng mga bata. Not in terms of number, kundi medyo tumataba po. So encourage po natin mag-exercise, involve in physical activity. Huwag po natin sila masyadong paggamitin or bawasan po natin ang oras sa paggamit ng gadgets. At isa pa po, sabayan po natin sila kumain sa hapagkainan para po ma-encourage po natin ang communication within the family. Okay, cut na tayo sa UNTV. Apo. Parang ready. Final word, Richard, Doc Lisa. Doc Lisa. Richard. Sa akin, pag mayroong mga pamahiin or mga beliefs, always ask the question, yan ba ay sabi-sabi lang ng matatanda or ng kapitbahay or yan talaga ay scientific? So, dati naman wala naman tayong internet. Ngayon may Google, may Facebook. So, ibig sabihin, may chance na tayong maintindihan ang mga bagay-bagay. Huwag lang maniwala sa kay Lola, although we respect Lola, pero siyempre, yung bang tinuro niya ay talagang internationally proven. So, kasi importante po yan. Okay. Paano ko internationally proven yung kay Lolo? Ganun din. So, kailangan we respect our lolo and lola. Pero parati kong sinasabi, ako, tatanda rin ako. Hindi ibig sabihin lahat ng sasabihin ko ay tama. Ang ibig sabihin, kailangan yung sinabi ko ay may basihan. Hindi dahil matanda na ako, so wala na lahat ng sinasabi ko, yun ang pinakatama. So, dapat may basis. Ang dami tayong mababasa niya. Katulad sa ating mga pages ngayon, sa aming mga videos, malaki po kaming, marami po kayong matutunan sa amin. Okay, maraming salamat. Thank you very much. At tuwan-tuwa ako. Sama-sama itong mga lahat ng doctors at sana marami pa tayong matutulungan. God bless po. Bye-bye. Everybody, bye-bye. Yan. Bye.